Pwede bang magnegosyo maski wala tayong puhunan? So, eto guys, pag-uusapan po natin dahil napakaganda po yung ating topic ngayon. Marami pong gustong magnegosyo pero wala pong kapital. So, eto, wag po kayong aalis dahil i-discuss po natin to. Napakagandang usapin dahil sa lahat ng tao ngayon ay gustong magnegosyo, gustong mag-online pero wala pong sapat na kapital. So, eto, balikan po natin guys yung ating topic ngayon. Napakaganda at usapang negosyo. Nagtatanong ako dati guys sa mga tao kung pwede bang magnegosyo kahit wala tayong kapital, wala tayong sapat na kapital, pero iisa lang guys ang kanilang sinasabi, hindi daw tayo pwedeng magnegosyong walang kapital dahil hindi daw po tayo magiging successful at hindi rin po tayo tatagal sa negosyo. So eto guys, wag po tayong aalis. Sasabihin ko sa inyo yung mga negosyo na pwede po tayong magsimula kahit wala po tayong malaking kapital dahil isa po ito sa mga kwento ng kaibigan ko nagpapatunay at ngayon ay talagang milyonaryo na siya at ito ikukwento ko sa inyo mga negosyong pwede nating simulan na kahit wala po tayong kapital. Paulit-ulit na po tayo guys dahil nakakatuwa nga po itong ating usapin dahil medyo mahirap po itong papasukin natin kung hindi po natin inaral ang isang negosyo. So start na po tayo doon. Binigyan po tayo ng lakas ng Panginoon at yung ating kakayanan, yung talino. Kaya tayo ay may kakayahan po tayo ng bawat isa. May kanya-kanyang skills, talento. At gagamitin po natin yan guys dahil sabi nga ng Panginoon ay ayaw po tayo nakikitang naghihirap. Gusto niyang magiging magaan po ang ating buhay. Kaya binigyan po tayo ng malakas na katawan, magandang kaisipan. Kaya naniniwala ako guys sa iyong kasipagan ay mas madami kang magagawang pera kapag ikaw ay masipag at matyaga. Dahil dito ay madedevelop yung magandang karakter mo sa iyong paghahawak ng pera, sa iyong pag-uugali. Kapag masipag ka ay yung kasabay na po yun guys yung kagandahan loob ng iyong pag-uugali. At iyong ugaling na yan ay yan po ang magdadala sa iyo ng iyong tagumpay dahil mayroon ka pong disiplina sa iyong paghawak sa iyong mga pera. Kaya pagdating sa business ay hindi ka na pong mahihirapan dahil mayroon ka na pong kakayanan na humawak ng pera. So eto guys, naniniwala ako sa sipag at tiyaga at dito ka magsisimula ang iyong tagumpay dahil kagaya na nga po itong ikukwento po natin sa inyo, isa pong OFW na kasama ko dati at kaibigan ko po doon sa Korea. Hindi ko po kasama sa isang pabrika pero kabats ko po siyang pumunta doon at kasabay ko po siyang pumunta doon na nag-aral hanggang sa hindi niya nakayanan guys 1 taon lang at hindi niya tinapos ang kanyang kontrata. So eto, makinig po tayo guys dito sa kwento ng kanyang buhay dahil napaka-inspire po ang kanyang buhay dahil isa po siyang taga Nueva Ecija at 5 taon po yung aming kontrata sa Korea guys ay hindi na po niya tinapos dahil hindi na po niya kinayanan yung kanyang homesick at siya ay napakasipag na tao at napakatyaga pero hindi na po niya kinaya yung homesick po. So eto, umuwi nga po siya ng Pilipinas at hindi ko nga po siya nakumusta ng 1 taon. After siya umuwi ng Pilipinas, nag-break contract na po siya at alam kong wala na siyang perang daladala hanggang sa naisipan ko siyang kumustahin. After 1 taon guys ay tinanong ko kung ano na yung kung ano na yung kanyang pinagkakabalahan dito sa Pilipinas at ang sabi niya guys ay nagbebenta na lang daw siya ng balot sa gabi at eto, naghambol pa nga siya sa akin at hindi niya sinabi na napakalakas pala yung kanyang business ng balot sa gabi at talagang eto yung napatawa ako sa kanya. Ang sabi ko kasi sa kanya, kung tinapos mo yung kontrata mo sana hindi ka ngayon nagbebenta ng balot. Pero ito guys, ang nakakatuwa, after ng 6 months tumawag po ako ulit sa kanya at ang sabi niya ay mayroon na daw siyang isang farm ng itikan doon sa Nueva Ecija at napakalaki at 20,000 head at napakarami na po ang kanyang kinikita araw-araw. At eto guys yung aking napansin sa kanya nung napakahina niya nung nandoon sa Korea. Pagdating niya dito sa Pilipinas guys ay nagiging doble yung kanyang karakter sa kanyang pag-uugali kasi dinagdag na yung business na kanyang pag-uugali ay nagiging maganda po yung kanyang kinalabasan. So after 1 year again na tumawag ako sa kanya guys ay napakaganda po ang sinabi sa akin. Mayroon na po siyang 1 hektaryang bukid at
ayun, natuloy-tuloy yung kanyang itikan hanggang sa dire-diretso na at naging milyonaryo na siya guys. Ngayon ay 4 na hektarya na po yung kanyang bukid at siya na po yung susupply ng buong itlog ng itikan doon sa kanilang lugar at eto milyonaryo na siya at nakakatuwa naman siya dahil sa kanyang ginamit na kanyang talento. Akala niya nung una ay hindi na siya makakasurvive dahil nung tinanong ko kung saan siya nanggaling yung kanyang pera ay galing po daw sa kanyang pag-iipon doon sa kanyang pagbebenta ng balot gabi-gabi. So hindi po ako napakahirap isipin kung ilang balot po yung kanyang naibebenta sa isang gabi para lang makapag-produce ng ganong kalaki na pambili ng itik na mangingitlog at masusuplayan yung kanyang bayan. So inimagine ko guys kung gaano karami ang kanyang ibebentang balot para lang kumita, mag-profit ng malaki. So ayun, ang sinabi niya sa akin ay napakaganda po ang kanyang naging simulan ng business. Nagsimula po siya sa walang puhunan dahil nga inangkat lang niya yung itlog muna hanggang sa pagkabenta yung itlog, saka lang niya babayaran yung kanyang kinuhang itlog ng itik. Tapos yung kanyang balot ay ipinapasa na rin niya doon sa mga kapwa niyang magbabalot, kaya ang bilis po yung kanyang rolling ng kanyang pera guys. So ganun lang po, araw-araw siyang kumukuha ng maraming itlog doon sa kanyang supplier kahit wala siyang pera, basta pag nabenta niya doon niya po mismo babayaran. So ayun, napakaganda po ang kanyang istorya ngayon dahil isa na po siya ngayong napakalaking farm doon sa Nueva Ecija. Tapos ang 4 na hektarya na bukid ay ito po yung napakagandang halimbawa dahil akala ko nung umuwi ako ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, akala ko ay sisisihin ko pa nga siya na bakit umuwi siya ng Pilipinas. Hindi sana siya naghihirap ngayon, hindi sana nagbebenta ng balot kung nag-stay lang sa Korea. Pero ako pala ay nagkamali guys dahil siya ay talagang milyonaryo na siya at talagang ginamit niya ang kanyang kasipagan at kanyang talento dahil naniniwala sa kasabihan na kapag ikaw ay mas masipag ay mas marami kang mapoproduce na pera guys. So ayun guys, napakaganda ang kwento ng ating kaibigan na OFW dati at ito pa ang isa nating isi-share sa inyo. Kahit wala kang puhunan, basta ikaw ay may abilidad at magaling magsalita, kung baga ito ay laway lang ang puhunan ng sinasabi nilang pagsisimula at magiging capital nila sa isang business, ay laway lang po ang puhunan. So ito, marami naman po tayo dito ang naririnig tungkol sa online business. Alam nyo ba guys, nung pandemic ay nag-boom po ng isang online business. Ito nga po yung ating tinatawag na kukunin mo yung isang items, gagawa ka ng account, magpupus ka ng mga produkto dun sa online kahit wala ka pa sa kamay mo yung items, hanggang sa marami na po yung nag-order, bultuhan na po yung kanilang in-order dun sa online mo, sa account mo, pero wala ka pang hawak-hawak na item guys. Ito yung kwento naman ng isa nating kaibigan na taga Maynila. Ito po yung produkto niya ay yung face mask at saka face shield. Ito po yung talagang bultuhan po noon at ang bilis pong kumita yung kanilang pera noon at nagiging milyonaryo sila dito sa online na to guys, kasi wala pa yung items ay napakadami na pong nag-o-order sa kanya. So ang ginawa niya guys ay umutang po sa bangko at ayon nga po ang ginawa niyang kapital hanggang sa kinuha niya yung item dahil napakadami nga po yung volume ng order dun sa kanyang account, dun sa kanyang Shopee. Ay ayon po ang kanyang kwento guys, at talagang tuloy-tuloy yun ng pandemic. Mahigit 2 taon po yung pandemic guys, ay talagang tipa-tipa po kanyang ginawa. Dahil nga po yun, nagpost lang po siya ng mga items kahit wala pa siya dun sa kanyang kamay. Basta pinost na lang niya, di niya alam kung saan siya kukuha ng mga maramihan, hanggang sa nag-click yung kanyang produkto na yon. At talagang konti-container guys yung kanyang order dun sa kanyang supplier. So ito po yung napakaganda pong kwento. Kahit ikaw po ay walang puhunan guys, ay nagpapatunay na pwede kang magnegosyo. At yung iba nga ay laway lang po ang puhunan na sinasabi at sila po ay nagiging successful. So ibabalik po natin sa ating sari-sari store yung ganong setup. So ayun nga, may mga supplier guys na nagbibigay ng consignment
at pwede po tayong mag-start ng business na sari-sari store kung dahil dun sa consignment. Ang consignment guys ay ano sa iyo yung produkto, tapos pagka nabenta mo ay magbabayad ka sa kanya. Kaya tinawag na consignment. Kapag kulang yung iyong puhunan ay pwede kang makapagpatakbo ng business na kagaya nitong sari-sari store. So, ayun guys, sana na-inspire kayo dito sa ating mga kwento at kwentong katotohanan. At talagang kung ikaw ay porsigudong gusto mong mag-business, ay talagang makakamit mo yan. Marami din nagsasabi sa akin, bakit ang sipag-sipag ko idol ay ang hirap-hirap ko pa rin. So, eto yung kanilang sinasabi at eto naman yung aking sagot sa kanila. Napakasipag mo guys, pero yung ugali mo ay hindi mo naman binabago, hindi mo naman dinadevelop, hindi ka naman nagle-level up, ay wala ring mangyayari doon sa iyong kinikitang araw-araw. Pagkahawak mo pa lang yung sahod mo sa isang buwan, ay pinag-iisipan mo na guys kung paano mo uubusin yung buong sahod mo, paano mo gagastusin, hindi mo iniisip kung paano mo ito iipunin, paano mo ito paglalaanan for the near future, ay wala po doon sa iyong mga plano. Kaya mahalaga po guys na i-level up po natin yung ating pag-uugali, kasi nandiyan na po tayo, nandiyan na po tayo sa sobrang sipag natin, kasipagan na po natin, pero yung ugali na lang po ang kulang na ating i-develop. So ayun, sana po sa lahat ng ating mga OFW at nakikinig dito sa ating vlog ngayon, sa lahat ng gusto mag-negosyo, ay hindi po yung sa ating kasabihan na hindi ka pwedeng magnegosyo na walang capital guys. Pero ito nga yung aking kwento sa inyo, ay nagiging successful sila kahit wala po silang malaking negosyo. So ayun, big shout out sa lahat ng ating mga viewers. Thank you very much sa iyong panunod dito sa ating vlog ngayon. Sana lahat tayo ay magkaroon ng maliit na business at napakaswerte po ang ating pamilya kapag tayo ay marunong humawak ng pera guys. Hanggang sa susunod na vlog natin ulit, sana ay mag-comment sa lahat dito sa ating vlog ngayon kung saan nakarating yung ating video at kung ano ba yung mga pinagdaanan nyo tungkol sa business. Minsan man ay nalugi tayo, ay wag po tayong titigil sumubok ulit. So ayun, hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys. Bye! Annyeong!